Kakarating lang ng bagong transmission support ni Mira, kaya agad-agad ko na itong ikakabit para makalarga na kami. Binusisi ko muna maigi para sure ako kung legit na transmission support ba ito. So far goods naman, kaya isasalpak na natin to. Nilagyan ko na rin ng plywood yung jack stand para hindi magkalamat yung oil pan at babaklasin ko na itong lumang transmission support. Tingnan natin itong luma at bago. Pag inalog ko itong luma, talagang malambot na at makikita mo rin yung mga ponit sa bushing. Ito namang bago, medyo may katigasan pag inalog. Tara, isalpak na natin yan. Ipapakapit ko muna yung mga nuts para hindi ma-lost thread. Saka ko gagamitan ng impact wrench para mabilis. Ganon din sa nuts dito sa may engine. Gagamit din ako ng impact wrench para mabilis. Base dito, nasa 54 Nm daw ang ideal torque nitong transmission support. Kaya ilalagay natin sa 54 itong ating torque wrench. Maririnig mo yung click pag na-hit niya na yung torque value na nilagay natin. Ganun na rin ang nilagay ko sa kabila. Tatanggalin ko na itong jack stand. At ikakabit ko na itong patungan ng battery. Ganun lang din, ipapakapit ko muna yung mga tornilyo bago higpitan. Tamang higpit lang din ang ginawa ko dito. Hindi ko na ginamitan ng torque wrench. At ikakabit ko na itong cover ng battery. At ito namang clamp ng battery. Inaalog-alog ko yan para matest ko maluwag pa. Iniiwasan ko kasi na masobrahan siya ng higpit, baka masira yung battery. Una naman nating ikakabit itong positive terminal ng battery. Sunod naman itong negative terminal. Tapos na tayo at i-test drive na lang natin. Di ko na napakita pero so far nawala na yung vibration. Actually pati yung jerky effect niya sa tuwing naapak ako ng accelerator ay nawala rin. Kung need mo rin ng transmission support, ilalagay ko yung link sa baba.